Sa kulungan ng bagsak ng isa umanong notorious na tulak ng droga matapos mahuli sa anti-illegal drug operation sa Taguig. Tinangkapan ng suspect na magtago sa ilalim ng kama sa bahay ng kanyang pinsan. Kaya't maging ang pinsan ay inaresto rin. Narito ang unang balita. Hindi muna pinalapit ang GMA News nang puntahan ng mga taga-District Drug Enforcement Unit ng Taguig Police ang bahay ng kanilang target na si Edralyn Sarmiento. Tulak umano sa Sarmiento sa lugar na ginagawa ring drug den ang bahay ayon sa mga otoridad. Maya-maya pa, may kumalampag na sa bubong ng bahay. Nakatakas na raw ang target at posibleng tumawid sa mga kapitbahay kaya agad siyang sinundan ng mga pulis. Tumakbo dyan sa loob. Kinatok din ang bahay na ito na ilang hakbang lang ang layo sa bahay ni Sarmiento. Pero itinanggi ng may-ari ng bahay na si Roberto Bernardino na nandoon ang target ng mga otoridad. Ito ba? Ito bahay nito. Anak ko yan, no? Ay, anak yan. Ito pa yung nagpupula sa taso. Ang ilang pulis bumalik sa bahay ng sospek habang ang iba patuloy sa paghahanap sa ibang bahay. Maya-maya pa, bitbit na ng mga pulis si Sarmiento na nakitang nagtatago sa ilalim ng kama sa bahay ni Bernardino. Si Bernardino na pinsan pala ni Sarmiento, inaresto rin. Hindi nyo alam na nagtago siya sa ilalim ng kama sa loob ng bahay Hindi niya? ko alam. Kasi nakadalawang balik na ho sila eh. Una, hindi nila pangalot niya. Pero kaano-ano niyo po ito si Dahil kaso no. pinsan? Gumagamit din po ba kayo? Oo, minsan no. Kasama ring inaresto ang isang babaeng inabutan sa bahay ni Sarmiento na umiiskor umano ng sandaling yun. Si Sarmiento na tila bangag pa at hindi makausap ng maayos, aminadong tulak ng shabu. Diskarte lang sir. Diskarte lang po. Nakuha sa bahay ng sospek ang ilang sachet ng hinihinalang drugs, 2,000 piso at mga drug paraphernalia at 2 samurai. Ayon sa mga otoridad, malapalos daw si Sarmiento na ilang buwan nilang tiniktikan. Yung target natin dito ay yung mga natukhang dati na hindi nag-undergo ng rehab. At kung nag-undergo man, hindi sila nagpatuloy. Sikat siya dito. Kaya until now, patuloy pa rin siya sa pagbebenta. Kaya pati sa amin sa SPD DDEU ay na-monitor namin to. Mahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa unang balita, Mav Gonzalez reporting.